welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan, and please pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back sa ating vlog, at for today's video nga ay pag-uusapan natin itong tungkol sa announcement ng Will to Win bago magsimula ang inaabangan ninyong programa dyan sa TV5. Ayon nga po dito sa post ng Will to Win, bago magsimula ang inaabangang programa na Will to Win, samahan muna natin si Will sa isang seryosong usapan, matapang na sasagutin ang mga mabibigat at seryosong tanong mula sa mga kilalang journalists sa ating bansa. Ed Lingao, Gretchen Ho, Lordy Vera at Patrick Paes. Abangan ang seryosong usapan. Rebillame Faces the Journalists. Ngayong July 7 po pala ito magaganap, Linggo, 6:15 PM sa TV5. May catch up naman po yan sa 1PH, Buko Channel at Sari-Sari Channel at 8 PM. So ano kaya yung mga magiging revelasyon doon ni Mr. Willie Rebillame? Samantalang, pag-usapan naman natin itong nakita kong picture na kumakalat ngayon sa social media account. Ito ay picture ni Bossing Vic Soto na kung saan parang nakasakay sa eroplano. Ang hindi ko lang alam kung ito ba ay bago or ito ay kuha noong nakaraan nung sila po ay papuntang Hong Kong ni Pauline kasama po yung mga anak nila. Kasi hindi ko naman alam kung ano ba to Kasi ngayon ko lang talaga to nakita. Umalis ba ulit si Bossing Vic Soto? So possible na hindi naman kasi kakaalis niya lang sa bansa nitong nakaraan. At syempre, chinek ko po ang IG story nitong si Pauline para syempre malaman natin kung ano ba yung mga agam-agam at katanungan ko tungkol sa picture na to. At nasa bahay naman po sila. So walang umalis. Ito nga si Baby Talio at si Baby Mochi. Naglalaro po sila. So meaning, ito siguro ay kuha noong papunta silang Hong Kong. Binahagi ng isang fans. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa malaking selebrasyon na magaganap sa Itbulaga and syempre sa mga Dabber Cats. Take note po hindi po ito yung 45th anniversary, kundi ito yung paunang celebration for July 1. Ayon nga po dito sa inilabas na write-ups ng Abante, TVJ may malaking selebrasyon na magaganap sa July 1. Makasaysayan ng July 1, 2023 sa Dabber Cards Worldwide dahil sa araw na ito, muling napanood sa TV ang noontime show ni na dating Senate President Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Kung matatandaan, noong May 31, 2023, nagpaalam ang Dabber Cards host sa Tape Inc. at napalipat nga sila ng mga bagong host sa Itbulaga sa Channel 7. Ayon pa po dito, kaya naman sa buong buwan ng Hunyo last year ay hindi napanood sa TV sina Tito Vic at Joey, pati na rin sina Jose Manalo, Wally Bayola, Paulo Ballesteros, Ryan Agoncillo, Maine Mendoza, Raisa May Dizon, Karen Ice Troop, at Alan Kay. At noong July 1 nga ang araw na unang ipinalabas sa TV5 ang EAT, kaya muling nakabalik sa telebisyon ang buong Dabber Cats at muli rin nilang inawit ang iconic theme song ng EB. Kung matatandaan, nagkaroon pa ng legal battle ang TVJ at Tape Inc. bago tuluyang nabawi ni na Tito Vic at Joey ang titulong Itbulaga. At sa darating na Lunes, July 1, isi-celebrate ng Dabber Cats noontime show ang kanilang first anniversary sa TV5. Super promote at invite nga ang mga host ng EB na dapat abangan daw ang special anniversary show nila sa Monday at marami raw surprise at prizes. Ang bilis talaga ng panahon dahil nga sa nasabing paglipat ng TVJ sa TV5 ay nagkagulo at nabago ang viewing habits ng mga Pinoy tuwing tanghalian. Nagkaroon ng rigodon ang mga channel na mga paborito nilang noontime TV show. From TV5 kasi ay lumipat sa GTV ang kalaban nitong It's Showtime at ngayon nga ay nasa main channel na rin sila ng GMA7. So ang dapat nating abangan sa July 1 ay kung sino-sino yung mga i-guest po nila sa Itbulaga dahil napakarami pong pasabog ng Itbulaga sa darating na July 1.
Hindi po ito isang ano lang na araw, no? Simpleng araw. Talagang pinaghandaan po ito ng Itbulaga kasi napaka-espesyal po nito para po sa kanila. And syempre, para na rin sa ating lahat. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa isang noontime show na di umano ay merong naban doon na isang artista. So, sino kaya yan at anong noontime show yan? Ayun nga po dito sa isang binahagi po na article ng balita. Matapos bumisita itong si Carla Avellana daw, Bea Alonso hinahanap daw sa It's Showtime. Tila nagtataka raw ang mga netizen kung ban daw ba ang kapuso star na si Bea Alonso sa noontime show na It's Showtime. Sa latest episode kasi ng Showbiz Updates noong Huwebes, Hunyo 27, na pag-usapan ang tungkol sa pagbisita ng aktres na si Carla Avellana sa naturang noontime show para i-promote ang upcoming teleserye nila ni Bea na Widow's War. Ang dami kong nabasa kasi nag-guest si Carla Avellana sa It's Showtime para i-promote yung Widow's War nila ni Bea Alonso sa ad ni Showbiz Insider OG Diaz. Kaya lang, yung ibang netizen nagtataka bakit wala raw si Bea. Ban daw ba si Bea sa It's Showtime, wika niya. Dagdag pa ng Showbiz Insider, hindi ba pwedeng mag-guest si Bea sa anumang show ng ABS-CBN? Syempre, hindi naman natin alam ang sagot dyan, di ba? Pero ayun naman sa co-host niyang si Mama Loy, paano naman na magiging ban si Bea? Di ba mayroon nga silang picture ni Meme Vice nung launch ng Bash Manila na bag. Goods sila ni Meme, sagot ni OG. Kaya lang itong guesting sa Showtime, hinahanap nga si Bea. Syempre, hindi naman natin alam, baka hindi pwede si Bea. Baka may ibang nataunang commitment si Bea. Or baka nasa abroad pa si Bea, may kasamang mga kaibigan. Hirit naman ng isa pa nilang co-host na si Josa Poco. Matatandaan, sa isang previous episode ng Showbiz Updates ay inisplok ni OG na may nakakita raw kay Bea na may kasamang lalaki sa airport. So yan po ang katanungan ng ilang mga netizen. Kung ban daw ba itong si Bea Alonso sa isang noontime show which is itong It's Showtime, kasi dapat ay kasama siya ni Carla Avellana sa pag-promote ng kanilang upcoming movie. Pero hindi daw ito nakita diyan sa It's Showtime. Kaya ang sabi ng ilan, komento ng ilan, baka daw di umano ban itong si Bea sa It's Showtime. Nakita naman ng mga netizen, 'di ba, nung nakaraan na meron silang picture together with Vice ganda. So, possible kaya na sa management may problema. So, hindi kasi natin alam Ayoko munang mag-comment. Ito lang naman ay patanong, possible ba na ganon, di ba? Kasi yung mga netizen nagtataka, bakit hindi po nakita si Bea? Ganto ganyan. Alam naman yung mga netizen, marami po ang napapansin yan. Kasi nga, public figure po itong mga artista natin. At dapat ay bukas sila sa mga ganitong criticism ng mga netizen.